Magsimula po tayo sa pagbabasa po ng passage po na ating pong pag-aaralan. Inaanayahan ko po ang bawat isa na tumayo bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Na matatagpuan po sa Matthew chapter 25 verse 20 to 23. Sabayan niyo po ako sa aking pagbasa. Verse 20, "And he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, 'Master, you delivered to me 5 talents. Here, I have made 5 talents more.' Verse 21, his master said to him, 'Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your..." Yan. Nasaan ako? Wala ako. "And he also, who had the 2 talents, came forward saying, 'Master, you delivered to me 2 talents. Here, I have made 2 talents more.' His master said to him, 'Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master.'" Tayo po ay panandaliang manalangin. Ama naming Diyos na pinakadakila sa lahat, tunay po na ginagalang, itinataas ka po namin, kinikilala bilang Master, bilang Panginoon sa aming buhay. Lord, dalangin po namin na mangusap po kayo sa bawat isa sa aming puso at isipan, Lord. Ano po ang nais ninyo na aming gawin, aming itugon, Lord, sa pagkatawag ninyo sa amin. Muli, ito po ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Maaari na pong makaupo ang bawat isa. Ayan. Sa atin pong pagkatawag, base po sa mga nakaraang natalakay na po natin, tayo po ay tinawag by grace para po tayo maligtas. Tayo po ay tinawag sa ating mga specific assignments or ministry. At tayo din po ay tinawag para mamuhay ng may kabanalan. Ngayon po ay bilang mga tinawag ng Panginoon, ano po ba ang inaasahan ng Panginoon pa sa atin? Ano po ba yung ine-expect ng Panginoon sa atin bilang tayo po ay mga tinawag? So, sa ating pong kalagayan ngayon, minsan, sinesearch po natin yung sarili natin. Tayo ng mga tinawag. Sa kalagayan natin ngayon, kung nasaan po tayo at kung anong meron tayo, Lord, saan mo ko tinawag? Anong gusto mong gawin ko? Para saan ba ang mga ito? So kadalasan po mga kapatid, lalo na po kapag nandun po tayo sa ating pinaka-lowest na kalagayan. In our lowest, hindi pa ganun yung pagtingin natin sa status natin. Hindi pa tayo ganun ka-successful, hindi pa tayo ganun kagaling. Nandun pa tayo sa pinaka-lowest. Minsan tinatanong natin, talaga ba tinawag ako ng Lord? Bakit ganito yung kalagayan ko? Bakit ako? At minsan, di man natin sadya na ikukumpara po natin ang ating mga sarili sa iba. Tingnan mo si brother ganito, ang galing niya sa ganito. Kasi calling niya talaga yun. Tingnan mo si sister, successful na siya sa ganito. Kasi calling niya yun eh. Eh ako. Saan kaya ako? Tinawag ng Lord. So, kaya kapag sinabing tinawag ka ng Lord for a purpose, tinatanong natin, bakit ako? Ganito yung sitwasyon ko eh. At sa kung anong meron ako, paano masasabing tinawag ako ng Lord? Para saan? Minsan di po natin maintindihan kung para saan po tayo nilaan ng Lord. So, to maximize our calling, mahalaga po na maunawaan natin ang mga bagay na ito. Una, mas kilalanin natin sino ba yung tumawag? Sino ba yung tumatawag sa atin? Pangalawa, kilalanin sino o ano tayo bilang mga tinawag. At ano ang inaasahan ng Panginoon sa mga ipinagkakatiwala niya sa atin. So kung anong meron tayo, ano ang inaasahan ng Panginoon sa atin? So ang passage po na tatalakayin natin ay sa Matthew chapter 25, 14 to 30. Marahil ay nabasa at napakinggan na po natin ang patungkol sa parable of talent. Ang talinghaga patungkol sa 3 lingkod. So mga kapatid, bago natin himay-himayin ang
kwento ng tatlong alipin, ano po ba ang ganap kaya na ipahayag ng Panginoon ang talinghagang ito? Ang Panginoong Hesus po ang nagkwento ng talinghagang ito sa kanyang mga disipulo. Ang Matthew chapter 25 ay bahagi ng tinatawag na discourse or Olivet Discourse. Sinabi ito ng Panginoon ilang araw bago siya ipako sa krus. Sa madaling salita, ito ay mga huling habilin ng isang Panginoon na malapit nang umalis. Ito po ay mga huling habilin ng isang Panginoon na malapit nang umalis. So ano nga po ba ang layunin? Ang layunin po nito ay magpahayag sa mga tagasunod ng Panginoon ng mga paalala, encouragement, na mag-intindi at magsipag sa kung ano po ang iiwanan o ibibilin ng Panginoon sa kanyang mga lingkod. Naranasan nyo na po bang bilinan? For example, parents nyo aalis or yung mga amo ninyo aalis, may ibinilin sa inyo to take care and to take manage of it. Sa chapter po na ito, yung chapter 25, 3 talinghaga po yung ipinahayag ng ating Panginoon. Maliit na lamang po. Una, talinghaga patungkol sa 10 dalaga, kung saan sinabi na maghanda sa pagbabalik ng Panginoon, yung may mga lamps. Pangalawa, yung parable of talents. At pangatlo ay final judgment. So sa parable of talents po, dito po ipinapakita ano po ba ang inaasahan ng Panginoon mula sa kanyang mga lingkod o mga tinawag. So as we begin, our first point po ay the Master is Christ. Sa ating pong unang puntos, kilalanin po natin sino po ang tumawag. Sabi po sa Matthew chapter 25 verse 14 to 15, "For it will be like a man going on a journey, who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability. Then he went away." So sa kultura po ng mga tao that time, ng mga Hudyo, kapag meron pong amo, siya ang nagmamay-ari ng lahat ng property. At kapag ang master po ay aalis or merong pupuntahang malayo, ibinibilin niya po ito sa kanyang mga lingkod. Kung ano po ang gagawin nila o tatrabahuhin nila habang ang master po ay nasa malayo. So ibinibilin niya po ito sa kanyang mga lingkod. So ine-emphasize dito yung tiwala ng master sa kanyang mga servants. Na kahit sa kanya lahat yon ng property na yon, ipagkakatiwala pa rin niya sa kanyang mga lingkod. Take note, walang kahit anong pagmamay-ari yung servants dito. Wala silang kahit anong pagmamay-ari. So ibig sabihin, lahat ng properties na ipinagkatiwala sa kanila ay pagmamay-ari ng master. So sa ating pong buhay pananampalataya, ang Panginoong Diyos po ang master na nagmamay-ari ng lahat. Dito po natin masasagot, bakit ako tutugon sa pagkatawag ng Diyos? Sino ba ang Diyos? At ano ba ako sa Kanya? Una, lahat po ng bagay ay pagmamay-ari ng Diyos. Siya po ang lumikha sa mundo at sa sanlibutan. Tayong lahat po ay nilikha ng Diyos. Sabi po sa awit, chapter 24 verse 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ay may-ari si Yahweh, na ating Panginoon. Pangalawa, tayo din po ay tinubos ng Panginoong Hesus. Kaya ang Panginoong Hesus na ang nararapat na mamuno sa ating mga buhay. Kung matatandaan po natin yung tinalakay natin sa redeemed, pag tinubos na po ang isang bagay, sino na po ang nagmamay-ari nito? Hindi po ba yung tumubos? Kaya bilang tayo ay tinubos ng Panginoong Hesus, tayo ay pagmamay-ari ng Panginoong Hesus. At pangatlo, bilang tayo ay nakatanggap ng pagtubos ng Panginoong Hesus, we also profess that Jesus Christ is our Lord and Savior. Sinasabi din po natin, we surrender ourselves to God. Sinasabi natin, ang Panginoong Hesus ay ang aking Panginoon at tagapagligtas. We claim, we share na tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya wala po tayong kahit anong maitatanggi na tayong lahat po ay pagmamay-ari ng Panginoon.
Wala po tayong kahit anong maipagmamalaki, kundi ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Christ's servants have and received their all from Him. Lahat ng natanggap natin ay galing sa Panginoon. At tanging sa Panginoon lamang po dapat ito nakalaan. For they are of themselves worth nothing, nor have anything they can call their own but sin. Wala po tayong maaangking sa atin, kundi ang kasalanan lamang po. Sabi po sa sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10, "But by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me." Makita po natin dito yung sinabi ni Apostle Paul, na kahit may mga taong humahanga sa kanya, gumagalang, mataas yung pagtingin sa kanya. Makikita natin dito yung pagpapakumbaba ni Apostle Paul sa Panginoon. Na wala siyang magagawang kahit ano kung hindi dahil sa ating Panginoong Jesus. At sabi po sa verse 15, Matthew 25, verse 15, "To one He gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability." Pinapakita po dito na yung pagtitiwala ng master sa kanyang mga lingkod ay dahil sa binigyan niya po ito ng mga talent, bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. So meaning, kilalang-kilala ng master yung kanyang mga servants. Kasi yung mga binigay niyang talents ayon sa kanilang ability. Mga kapatid, hindi po ito parang gina-judge nung master yung mga servants niya na ito ay magaling to, bigyan ko ng maraming talents, ay ito, medyo lang, kaya konti lang. Hindi po. Ang ipinapakita po dito ay yung pagtitiwala ng master sa mga servants niya. Dahil kilala niya nga po ito, wala po siyang minamaliit. Confident siya na ipagkatiwala ito sa mga lingkod niya. Kinakabahan po. Ayan. So, ulitin ko po. Pinapakita po dito yung pagtitiwala ng master sa mga servants niya dahil kahit kilala niya po na magaling man o hindi, pinagkatiwala pa rin niya yung property niya. Marahil may mga amo dyan na siguro dito na lang ako sa servant na to kasi magaling. Itong servant na to, wag na kasi konti lang kayang gawin. Pero makikita natin dito sa master na to na kahit maliit man, iba-iba man sila ng kakayahan, still, nagtiwala pa rin po siya sa kanyang mga talents. At mga kapatid, huwag po natin iismulin yung 1 talent. Sa context po nito, ang talent po na sinasabi dito ay hindi ability or gaya ng alam natin na pagsayaw o pagkanta. Ito po ay isang unit ng timbang or weight measurement para sa pilak at ginto. So, ibig sabihin po, ang isang talent ay isang measurement ng kaperahan nila that time. So, ang isang talent ay katumbas ng 6,000 denarii. Yun po yung tawag nila doon. Sa panahon po na ito, ang sweldo ang sweldo ng isang ordinary people that time ay sa isang araw, 1 denarii lang. So, ibig sabihin, yung 1 talent, katumbas ng 6,000 denarii, ibig sabihin, katumbas yon ng 6,000 days na sweldo. Ilang years po yun? 16 years. Mahigit kumulang 16 years na sweldo. Kaya kung iisipin, yung in advance, yung servants na nagbaon sa lupa ng 1 talent for 16 years na sweldo, paano mo ibabaon sa lupa yon? Sayang naman. Di po ba? Kaya, makikita po natin dito na yung isang talent ay hindi barya-barya lang. Ang gusto pong i-emphasize dito na yung isang talent na binabanggit dito ay hindi maliit na halaga. Ito ay napakalaking halaga. Ipinapakita nito na ang call o ang tawag ni Kristo sa atin ay hindi maliit na bagay, mga kapatid. Ang pagkatawag po sa atin ng Panginoong Hesus ay hindi maliit
na bagay. Bakit po? Ibinuhos ng Panginoon sa atin ang kanyang mga kayamanan, ang kanyang mga salita, ang banal na espiritu at ang kanyang authority. Mahalaga po mga kapatid na makita po natin dito yung authority ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya wala pong duda, bakit tayo tutugon sa pagkatawag sa atin ng Lord? Dahil ang Panginoong Diyos ang tumatawag sa atin, anuman po ang kakayahan natin, sumagana pa rin po sa atin ang kanyang grasya, kabutihan at mga biyaya upang tayo po ay maging kagamit-gamit para i-glorify ang Diyos at i-extend ang kabutihan ng Panginoon sa iba. Nawa po ay makita natin ang authority ng Lord sa ating mga buhay at sa pagtitiwala ng Panginoon sa atin, tayo po ay inaasahan na maging tapat. Pag may nagtiwala po sa atin, tayo po ay inaasahan na maging tapat. Maximizing the call starts with submission. Nasabit na po ba natin ang ating mga sarili sa Panginoon, mga kapatid? Para po sa pangalawang puntos, the servant. Kilalanin po natin sino o ano ba tayo bilang mga servant ng Panginoon. Sabi po sa verse 16 to 18, He who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. So also, he who had the 2 talents made 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. So the servants, sa simpleng pagkaunawa po natin, pag narinig po natin yung salitang servants or lingkod, maaari nating i-assume na ito ay isang lingkod lamang, taga-silbi, o maaari nating isipin na isang ordinary or regular na employee lamang ito. Pero sa context po ng talinghagang ito, these servants were highly educated household managers. Sila po ay mga highly educated household managers. Hindi lamang sila simple or ordinaryong servants. Sila po ay highly educated household managers. Kaya kung babasahin natin yung parable, parang andali lang ng ginawa ng dalawang servants. Nagpunta sila sa trade, nag-trade sila doon, tapos biglang tumubo yung talents nila. Parang kung iisipin, ang dali. Pero mga kapatid, mahirap din po yung duties and tasks na pinagawa sa kanila. Kung yung 1 talent ay malaking halaga na, paano pa po kaya yung 2 talents at 5 talents? Sobrang laking halaga po nun, mga kapatid. Kung ako po ang pagkakatiwalaan ng sobrang laking pera, dapat may knowledge and skills ako paano mag-handle ng pera. Tama po ba? Sino po dito yung mga may business? Or mga accountant. Kaya makita po natin dito na itong mga servants nito ay hindi lang po basta-basta simple lang or ordinary. Kaya po sa pagkatawag po ng Lord sa atin, madalas nagre-resist tayo. Sinasabi natin na, hindi ako para dito, Lord. Hindi ako para dyan. Hindi ko kaya yung mga pinagagawa mo sa akin. Hindi ko kaya yung ganitong pamumuhay o paglilingkod, masyadong mahirap para sa akin. Ganun po ba natin tingnan ang ating mga sarili, mga kapatid? Understood naman po na minsan hindi po natin, kahit ating mga sarili ay hindi natin kilala. Pero pag meron po tayong Panginoon sa ating mga buhay, makakaasa po tayo. Mas higit na nakakakilala sa atin ay ang ating Panginoon. Alam niya po ang ating mga kalakasan at kahinaan. Tamang wala po tayong maipagmamalaki lalo't higit sa Diyos. Pero pag tiningnan natin ang authority ng Panginoon sa ating buhay, meron tayong Panginoong kinikilala sa ating pagsunod. We are confident not in ourselves, but in the Lord. Ito yung calling na pinagkaloob sa akin ng Lord. Kaya inaasahan tayo na tumugon ng may pagtitiwala ng buong buo sa Lord at hindi lamang sa ating mga sarili. Binigay sa akin ng Lord tong ministry na to. Ito yung ipinagkaloob sa akin ng Lord. Walang kahit anong challenges o pagsubok
na ibibigay sa akin ng Lord na makakahigit pa sa kung ano yung makakaya ko. Dahil kilala ako ng Lord. Confident ba ako sa sarili ko? Hindi. Confident ako sa Lord na nagbigay sa akin ng ministry na to. Kaya dapat makita po natin, ano po ba yung tinitingnan natin? Yung task o yung Panginoon na nagkaloob sa atin ito? Marami tayong pinagdaraan ng mga task sa bahay man po, sa trabaho, sa ministry. Pero nakikita po ba natin ang Panginoong Hesus? Ang Panginoon natin sa lahat po ng ating mga natatanggap. Bilang mga tinawag, tayo po ay inaasahan na tumugon ng may pagtitiwala sa Panginoon. Agarang pagsunod ng may pagsisikap. Walang pagdududa. Sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control." Binigyan tayo ng Diyos ng Espiritu, hindi ng pagkatakot, kundi ng pagmamahal at self-control. Love and self-control. Kaya, para po sa ating pangatlong puntos, the talents, the master expects improvement. Sa mga talents po na ipinagkakaloob sa atin, the master expects improvement. Sabi po sa verse 19 to 23, "Now, after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. And he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, 'Master, you delivered to me 5 talents. Here I have made 5 talents more.' His master said to him, 'Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master.' And he also who had the 2 talents came forward, saying, 'Master, you delivered to me 2 talents. Here I have made 2 talents.' His master said to him, 'Well done, good and faithful servants. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master.'" So makikita po natin sa passage na ito na naging successful yung dalawang servants. Na doble nila yung talents na ipinagkaloob sa kanila. Yung binigyan ng 5, tumubo ng 5, total na 10 talents. Yung pangalawa naman na nakatanggap ng 2 talents ay tumubo din, dumoble. Kaya 4 na talents na po yung nasa sa kanya. Kung pagkukumparahin po natin, 10 tapos 4, makikita po natin na may difference po eh. Medyo lamang ng 6 na talents yung nauna kaysa doon sa pangalawa. Kung titingnan natin, parang ganun lang kasimple, pero hindi po ganun kadali yun. Marahil ay maikli lang man po ikinuwento ng ating Panginoon ito, pero kung iisipin po natin, the more talents or resources you have, the harder you should work to manage them. Kaya po minsan, akala natin yung mga successful na tao, ang sarap na ng buhay nila. Sana all. Pero hindi po natin alam, ano po ba yung hirap at sakripisyo na pinagdaanan nila bago sila makarating doon. Sa successful na yon. Sa success na yon. Hindi po natin tinitingnan dito kung sino yung mas lumago at sino yung mas kakaunti. Walang pagkukumpara po na naganap dito. Hindi naman po sila ikinumpara ng master nila. Na bakit si ganito, nakaganito yung ikinalago, tapos ikaw konti lang. Hindi po sila ikinumpara ng master nila. Dahil makikita natin na kahit magkaiba sila ng result, parehas sila nasabihan ng, "Well done, good and faithful servant." Makikita natin dito na yung master, he only expect improvement according to the talent he gave and to the ability of the servants. Kaya yung mga binigyan niya ng 2 talents, na 2 talent lang din yung tinubo, yun lang din naman po yung ine-expect ng Panginoon sa kanya. Mapapansin na yung kahit yung 2 o yung 5 na tumubo, parehas silang masaya nagre-report sa kanilang master. Kasi ano po ba yung tinitingnan nila na ikatutuwa ng kanilang master? Hindi po yung itinubo. Alam nila na matutuwa sa kanila yung master nila dahil dun sa pagiging tapat na ginawa nila. Ito yung best ko, Master. Lord, ito yung best ko. Here,
I have made 2 talents more. Ito po ay maging encourage sa atin mga kapatid na ang inaasahan po ng Panginoon sa atin ay yung best na magagawa natin. Maging tapat sa Panginoon at gawin natin yung pinakamahusay na magagawa natin. Ginagawa po natin yung best natin, hindi para higitan yung iba. Hindi para matuwa sa atin o tayo yung purihin ng mga tao. Hindi para ikumpara sa kung sino. Sa mga talent na pinagkaloob sa atin, nagagamit po ba natin ito kung saan nais ng Lord na gamitin natin? Nagagamit po ba natin ito para i-honor at malugod sa atin ang Panginoon? Sa mga ginagawa po nating mga pinagsisikapan natin, kung saan tayo magaling, kung ano yung hilig natin. Ano po bang aim natin? Sino po ba dapat ang matuwa? Tayo? Mga tao sa paligid? Sinasabi po dito na gawin po natin yung best natin para po sa ikalulugod ng ating Panginoon. Sabi po dito, whatever we receive to be made use of for Christ, still the property is vested in Him. We are but tenants upon His land, stewards of His manifold grace. Ano man po yung meron tayo, skills, kalakasan, knowledge, lahat po ito ay galing sa ating Panginoon. Wala po tayong maaangkin. Kaya maging good stewards po tayo, mabuting katiwala. Ayun po ang magagawa natin na ikatutuwa ng ating Panginoon. In this parable, the talent represents the kingdom resources Christ gives to us. Ano po ba yung nire-represent? Ano po ba yung mga talents na may kukonsider natin sa ating mga buhay bilang Kristiyano? The gospel, yung mabuting balita na natanggap natin, na isusulit po ba natin to na ipamahagi din sa iba? Nagiging tapat po ba tayo? Nakatanggap tayo ng kaligtasan sa pagiging tapat natin sa Panginoong Diyos, na isi-share din po ba natin yung kaligtasan na natanggap natin? Holy Spirit, and our specific spiritual gift, sa kaligtasang ating natanggap, nasusulit po ba natin ito? Sa grasya na sumagana sa atin, ito po ba ay nasusulit natin upang mamuhay ng may kabanalan? Nagre-represent po din po ang talent sa mga skills and passion na ipinagkaloob sa atin ng Lord. Ano po kahit ano pa man po yung mga skills and passion natin, saan man po tayo tinawag, iba-iba po tayo ng pagkatawag, mga kapatid. Kahit ano man po yung naging calling natin, teacher, engineer, local employees, government officials, business owner, or ano man po yung mga katayuan natin, paano po nahahayag na tayo po ay may Panginoon na kinikilala sa ating buhay? Paano po nahahayag na meron tayong kinikilalang Panginoon, na meron tayong sinusunod na Panginoon sa ating buhay? Kapag meron po tayong Panginoon, you maximize your call, for example, as a teacher, where you are show Christ patience sa mga tinuturuan mo. Marami po akong narinig na mga testimony ng mga teacher or kahit yung mga naging teacher ko na sobrang gigil na sila. Pero as a Christian, they show Christ patience sa mga tinuturuan nila. Sa mga engineers, local employees, or government officials, napapractice po ba natin yung excellence and integrity na hinahalimbawa sa atin ng Panginoon? Nagiging tapat po ba tayo? Patas? Hindi po ba tayo nandadaya? As a managers, as a business owner, ano man po ang mga talents o blessings na ipinagkatiwala sa atin, inaasahan po ng Diyos na ito po ay lumago at magbalik ng glory sa ating Diyos. Mahayag na meron tayong Panginoon na sinusunod. Meron po ako napanood na movie, Christian movie siya, kung saan merong unbeliever, nag-apply ng isang company, yung company na yon, yung manager John Christian. Pati yung mga employees, Christian. Tapos kapag break time nila, may discipleship. Sabi ko, parang ganda naman ng community na ganun. Lord, sana ganun na yung mga napasukan ko dati nung nagtatrabaho pa ako. Ang ganda po nun. Isipin po natin, kung lahat po tayo, lahat po ng mga government officials,
lahat po ng mga, kung ano man po yung mga katayuan natin, ano man po yung napag-aralan natin, kung lahat po tayo, Christians, na sumusunod sa calling ng Lord, sa tingin niyo po ba, ganito po tayo ngayon, mga kapatid? Sa mga government na nasasaksihan natin, sa tingin niyo po ba, may mga corruption pa rin po ba na magaganap? Sabi po sa Colossians 3, chapter 23, verse 24, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord, Christ. God's expectation is not that we simply return what He gave us in its original form. Hindi inaasahan ng Lord na ibalik lang natin kung ano yung pinagkaloob niya sa atin. We process it through our obedience to create something more. The commendation, well done, is reserved for those who took what was raw. Yung well done po na sinasabi dito ay inilaan ng Panginoong Diyos para sa mga servants na tutugon ng may katapatan sa Kanya. Well done, good and faithful servants. Para po sa ating panghuling puntos, at as a conclusion na rin po, the bad account of the third servant. Mahalaga po na makita po natin ito. Ano po yung dapat natin, maging cautious din po tayo about sa servant na ito. Sabi po sa 24 and 26, he also who had received the 1 talent came forward, saying, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here, you have what is yours. But his masters answered him, You wicked and slothful servant, you knew that I reap where I have not sown, and gather where I scattered no seed. Sa pangatlong servant po, hindi niya ipinakita o ginawa lahat ng inaasahan ng isang master sa isang servant. Inaasahan siya na maging tapat, pero naghari sa kanya yung takot na baka manakaw o malugi lang yung talent na binigay sa kanya. Mas concerned siya na dun sa talent kaysa dun sa authority ng master sa kanya. Bilang siya ay isang servant, dapat po mas kinilala niya yung pagkapanginoon ng master niya sa kanya. Pero mas ang concern niya, ano po yung mas concern niya? Yung talent. Inaasahan siya na tutugon o susunod sa kanyang master, pero mas sinunod niya yung sarili niyang pagpapasya. Mas nagtiwala siya sa kanyang sarili, kaysa sa kanyang master. Makikita po natin dito na lahat po nung ginawa ng dalawang servants na nauna ay salungat sa ginawa nung pangatlong servant. Inaasahan din po na mapalago niya yung talents. Kasi para doon po yun eh. Yung mga binibigay po sa atin ng Panginoong Diyos, may purpose. Hindi lang para sa atin yun, kundi meron po itong purpose. Pero dahil hindi niya po ginawa yung pinagawa sa kanya, hindi rin po natupad yung purpose o kung para saan yung talents na yun. Sinunod niya lang yung gusto niya, pero lahat ng ito ay pagpapakita na wala siyang Panginoon na sinusunod, na para bang hindi siya isang servant. Hindi nagre-reflect sa mga ikinikilos niya, sa mga pasya niya na meron siyang Panginoon. Makikita natin dito, ano ba yung priority na dapat ng isang servant? Yung third servant, priority niya yung kagustuhan niya o yung kagustuhan ng ibang tao. Nabanggit po ito ni Apostle Paul sa Galatians 1:10. Sabi po niya, For am I now seeking the approval of man or of God? Sino ba yung piniplease ko dito? Sino ba yung dapat matuwa? Tao ba? O ang Diyos? Am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. Kung ang tao ang piniplease ko, ang gusto kong matuwa sa akin, hindi ako lingkod ng Panginoon.
Kaya sa atin pong mga ginagawa, sino po ba ang gusto nating matuwa? Ang mga tao sa paligid o ang ating mga sarili? As a servant of Christ, to maximize our calling, we are expected to be faithful, responsible, and trust our Lord, and to be fruitful that glorifies God. Ang nag-glorify po dapat ay ang Panginoon. Kaya sa pagdating po ng Judgment Day, ang titingnan sa atin ay ang ating faithfulness, hindi ang ating usefulness. Ang ating sincerity, hindi ang ating success. At ang uprightness ng ating puso, hindi ang laki ng mga opportunity na meron tayo. Doon po tayo titingnan ng ating Panginoon. Ito po ang kahalagahan ng palagiang paghahanda at kasipagan sa paglilingkod bilang mga tagasunod, bilang mga tinawag ng Lord. Ito po ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon. To maximize the call, the Lord expects His servants to have habitual preparation at actual diligence in their present work and service. Tayo po ay maging tapat at surrender po natin ang ating buhay, sarili sa ating Panginoon. Ayun lamang po mga kapatid, maraming salamat po. To God be all the glory.